Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal na kapatid. Pagbati po mula sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Miyerkules sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Welcome po sa ating daily Gospel Reflection. Kaya samahan niyo po kami muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula sa ating mabuting balita. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong Miyerkules sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma, ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa 11 kabanata, mga talata 29 hanggang 32. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ng Panginoon, masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng tanda, pero walang ibang tandang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. Mga minamahal kong kapatid, ang salitang tanda ay maaaring gamitin bilang isang ugat na salita para sa iba pang mga salita na may kinalaman sa tanda. Katulad po ng matanda, pagtanda, palatandaan, natandaan, matandain, pakatandaan, at iba pang mga salita na may salitang tanda. Ito po ay maaaring tumukoy sa edad ng tao, sa karanasan ng pag-alala, o maging sa sakramento na meron tayo sa simbahan. Because sacraments are signs instituted by Christ to give grace. Sapagkat sa pamagitan po ng mga tanda, katulad ng mga sakramento, ay natatandaan o naaalala natin ang Diyos. Ang lahat ng bagay o karanasan ay nagpapaalala sa atin ng presensya o pananatili ng Diyos. Kaya meron po tinatawag na sacramental presence of God in everything, because everything that God has made and created is imbued with His presence. Ang mga hindi pangkaraniwang bagay o karanasan ay itinuturing na mga himala o mga tanda na nagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos, na matatawag ding tanda ng presensya at ng lakas o kapangyarihan ng Diyos. Ang mga Hudyo sa ating Ebanghelyo ay humihingi ng tanda mula kay Jesus na magpapatunay sa kanyang pagiging tunay na Diyos. Kaya dito makikita natin na hindi maganda ang kanilang layunin, sapagkat humihingi sila ng tanda upang subukan si Jesus at nang sa gayon ay patunayan ng Panginoon ang kanyang pagiging tunay na Diyos gamit ang mga himala o tanda. At dahil dito, ano ang sabi ng Panginoon? Walang tanda na ipakikita maliban sa tanda ni Jonas. Sapagkat kung ang mga taga-Ninive ay naniwala sa pamagitan ng pangangaral ni Jonas, higit pa kay Jonas ang nasa gitna nila, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Subalit naghahanap pa rin sila ng ibang tanda. Kailangan ba talagang humingi ng tanda para lubos na maniwala? Kaya nga sa title po na ibinigay ko sa pagninilay ay sinasabing walang makikitang tanda kung walang pananampalataya. Mga kapatid, sa pagninilay na ito, nais ko pong akayin kayo sa 3 aral para sa pagninilay. Ang una pong aral ay nagsasabing miracles do happen every day. At yun naman po talaga ang totoo. God will never run out of signs na pinapadala sa atin araw-araw. Ang Diyos ay laging gumagawa ng himala at makikita lang ito ng tao sa mata ng pananampalataya. If
we would just be willing to look around us with the eyes of faith, we would be glad to see them almost present everywhere. Pangalawa, to a person who has faith, no signs are needed. To the one who has no faith, no sign will ever be sufficient. Sabi nga po ni Saint Thomas Aquinas, to the one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. May napakaganda pong quotation akong nabasa na ganito po ang sinasabi, faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to your surroundings, to see that God's miracles are happening every day. And so that means faith helps us see what others do not see. Pangatlo, faith is to believe on what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Yan naman po ang sabi ni San Agustin. People are asking God for signs and wonders. Yet when signs are given and wonders are already performed, most of us can't even see them. Kaya naniniwala po ako that it is not signs that people should be asking God for. It is rather the gift of spiritual sight. So instead of signs, ask for sight. Nang sa gayon, makita natin ang mga himala ng Diyos araw-araw. There's always a spark before a drive. And so do not expect a miracle to happen in your life if you won't allow yourself to be sparked by the gift of faith. Kailangan daw po yung siklab ng pananampalataya laging nasa atin. Nang sa gayon, makita natin ang mga himala at tanda na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Sabi po ng isang writer na si Max Lucado, faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Kaya mga minamahal na kapatid, totoo po, kung walang pananampalataya, mahihirapan po tayong makita ang mga tanda at himala na pinadadala ng Diyos sa atin araw-araw. Maraming salamat po. Sana po'y nakatulong ang pagninilay na ito at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.